Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 82 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras naton, mga kasangkayan. Dos minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Huwebes nga edisyon sa natong programa. Petsa 19 san bulan Marso tuig 2026. Adi nalawat kita magkakatarigob para san usan na nalawat ka oras nga puno san mga impormasyon ngan mga balita. Nagkaurusa ang Presidential Broadcast Service PBS ngagpapaabot sa iyo live sa tulong mga stasyon Radyo Pilipinas Borongan DYES, Radyo Pilipinas Sugod DYSL, Radyo Pilipinas Kalbayog DYOG. Kaupod liwat naton aton partner sa Akadim tikang sa VSU DYDC-FM, sugad man aton igga si PCO, tigang naman sa Philippine Information Agency, PIA, Southern Leyte. Ari kita para magpaabot sa iyo sa mga balita o mga notisya
kita masayuran sa kada adlaw nga sitwasyon ug mga panhitabo sa magkalain-lain nga mga lugar dinhi sa Rehiyon 8. Kita liwat inalayag sa aton mga radyo nga naka-livestream sa naton Facebook pages. Ngan dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, kaupod naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Okay, so unahon na naton. Adi na naton mga partner, kaupod, yan na nga aton live. Aton unahon tikang sa DYSL Sugod, pinagi kan Kuya Aljon Malot. Yes, Kuya Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, maadjong buntag diha kanimo og ingon man sa ato nga mga kaubanan sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, ubos sa pagdumala sa atong acting station manager Sir Gene Navilon. Likewise sa atong lain pa nga sister station ang DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, maupay nga aga, and of course ubos sa pagdumala sa atong station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Ingon man sa atong partner ang Philippine Information Agency diin para sa karon nga adlaw nga Webes atong nga makauban si Sir Bong Pedalino. Sir Bong, good morning. And sa ato nga mga higala usab diha sa Dakbayan sa Maasin. Of course kang Sir Loloy, good morning, and sa tanang nga mga listeners diha sa Dakbayan. Sa ato nga partner sa Akadim, Sir Glody, maadjong buntag diha kanimo sir, and ingon man sa kinatibukan nga VSU community, and sa ato nga mga suking tigpaminaw diha sa Dakbayan sa Baybay. Sa tanan nga maabot nini nga nga Sibya maparadyo man or sa ato nga Facebook Live sa makausapa, maadjong buntag, maupay nga aga, magandang umaga, and good morning kanatong tanan. Unahan na to Ati Charmaine, Sir Bong, Sir Glody, ang update sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte, partikular sa Sugod Bay Area, Pacific and Panaon, promising ang atong adlaw nga Webes nagpakita gyud sa iyang kahayag si Haring Adlaw, murag mao na gyud ni, mao na ni ang kainit nga ato nga lauman mga higala niini nga buwan sa Marso, apan dili gihapon ka kumpiyansaan, ato gihapon nga pagabitbito ng ato nga mga panangga. Well, ang payong pwede man sa init, pwede sa init, pwede sa uwan mga higala. So make sure na lamang to bring that kay aron kanunay kita nga kining andam mga higala aron usab masiguro nga kita luwas sa sakit. And of course sa dugang panato nga update usab, speaking of kainit sa panahon mga higala, kita na sayod nga niining buwan sa Marso ato nga giobserbar kining National Fire Prevention Month, and usa ka subo nga balita kani atong nakalabay nga adlaw, partikular ni atong Marso 17, usa ka sunog ang niulbo dinhi sa lungsod sa Sugod, partikular sa barangay Zone 3 mga higala, diin kabahin sa naangol or ingon man nahimong damage nining naasoy nga sunog ang mga stores mga higala. Adunay 5 ka store owners ang naapektuhan sa naasoy nga pag-ulbo sa sunog, partikular diha sa Zone 3 mga alas 3:40 sa hapon mga higala. Hinoon dayon kini nga narespondihan sa ato nga mga kabomberohan, kapulisan, but unfortunately ubay-ubay daghan gyud kaayo nga mga valuable nga mga items sulod ni ining naasoy nga mga stores ang nasunog mga higala. So padayon gihapon ang gihimo nga kining investigasyon as to the cause of sunog, but niana ato nga pahinumduman ang ato nga mga kaigsunan nga bantayan ang kining nga mga possible causes of sunog mga higala, ipalayo ang kining mga lighter, posporo o uban pa sa mga bata, and make sure to kining routine ang pag-check up nining ato nga mga electric wirings mga higala, kay usahay diha usab ang rason nganong kalit nga mahitabo ang kini nga sunog. So sa kanunay kita mag-amping. Samtang sa ato usab nga dugang pang kalambuan mga higala, diri kita sa update sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco gipasabot nga ugmang adlaw
walay opisina, no? Ang buhatan sa Soleco kay kita na sayod regular holiday mga higala in observance sa Eid al-Fitr ang katapusan, no, sa Ramadan para sa atong mga kaigsunang Muslim. And sanglit walay transaksyon ang atong Soleco gisibog ngadto sa Marso 23 adlaw nga Lunes, no, ang tanan nga mga transactions mga higala. And dugang pa nato nga pasabot ato lamang Sibya usab kini, no, kay ugmang adlaw dinhi sa ato nga Pacific area, no, and padulong na nga to sa Kikilo Abuyog Leyte adunay mahitabo nga power interruption mga higala ug mga adlaw nga Biyernes alas 6 sa buntag ngadto sa alas 6 sa gabi, no, partikular sa maapektuhan ang Magbakay St. Bernard padulong na sa poblasyon Hinunangan apil usab ang Mahayahay St. Bernard to Kikilo Abuyog Leyte. Rason matud pa sa Soleco adunay paghimuon nga preventive maintenance services, no, diha sa San Isidro St. Bernard substation. Samtang og magihapon nga adlaw mga higala, no, diri gihapon sa Pacific area og kining alas 6 kana sa buntag ngadto sa alas 7 sa buntag, tapos mobalik na pod nga power interruption alas 5 sa hapon ngadto sa alas 6 sa gabi. Partikular nga maapektuhan niini mga higala ang mga konsumidores diha sa Lipanto to San Isidro to Sugangon Ginsaogon padulong na sa Catmon St. Bernard apil na usab ngadto sa Upper Bantawon sa lungsod sa Hinunangan. Rason load transfer o normalization of power matud pa sa Soleco, no. Mao kana ang naka-schedule nga power interruption ug mga adlaw gipasabot sa Southern Leyte Electric Cooperative kon Soleco. Peace and order situation, generally peaceful ang mga kalungsuran nga ato nga gitutukan. Gawas na lamang mga higala, no, kagahapon or kaganinang kadlawon, no, usa ka again by bust operation na naman, no, ang gipahigayon sa ato nga kwerpo sa kapulisan diha sa Barangay San Roque, Malitbog, Southern Leyte nga niresulta, no, sa pagkasikop sa usa ka lalaki 40 anyos nga pangidaron, no. Ihatod ang kompletong detalye ni ana sa atong kaubanan nga frontliner kinsang akto gyud, no, nga ni-cover sa naasoy nga operasyon mga higala nga si Seruel Bugnos inyong mabati unya nga taod-taod. Alright, ug para sa aluhan sa mga kalambuan nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para sa karong edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Limitasyon sa paggamit sa ambulansya o rescue vehicle sa Silagos Southern Leyte gipatuman. Presyo sa gasolina sa St. Bernard gimonitor sa kapulisan. Congressman Christopherson Cocoyap nagpasaka og balaodnon nga kunhuran ang buhisan sa produkto sa lana. Wanted person, sikop. Temporaryo nga pagsaka sa plite sa motor cab gipatuman sa Dakbayan sa Maasin. Kanang inyong atangan mga higala kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programa. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa inyong mga pasiuna, Kuya Algin Malot, and good morning sa bugos ng pwersa sa DYSL sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. So kadi naman kita sa aton partner sa Akadim, tikang naman sa VSU DYD-CFM. Good morning, Sir Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ma'am Charmaine. Og maayong buntag Visayas State University. Og maayong buntag sad sa atong mga suki nga tigpaminaw sa atong tagsa-tagsa ka mga stasyon og sa atong mga tagsa-tagsa ka mga Facebook account nga nakaantabay karon sa atong Facebook Live. Good morning, welcome sa atong programa karon ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda, akong kauban si Micaela Gongora. Ang mga hatod kaninyo og update og balita dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Good morning sad kang Ma'am Pen and also kang Sir Aljun diha sa Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte og kang Sir Bong sa PIA. Good morning kaninyong tanan. Og para sa update dinhi sa Dakbayan sa Baybay alang sa weather update. So nagpakita gid ang adlaw karong buntaga mga higala. So pagkanindot sa kabuntagon dinhi sa Dakbayan sa Baybay, ang temperatura nga nasinati karon 25 degrees Celsius. Apan mga higala, dili gapon magkumpiyansa, no?
kay ado naghapoy chance nga mag-ulan labi na unya no or sa unyang gabi. So sa mga mugawas pa lang sa ilang mga panimalay ayo kalimot pagdala og payong protection sa init ug ulan. And update sa pagtaga-kuryente. So walay schedule nga power interruption sa area dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Ako na pud ning utrohon, so daw na nasisigutan na ni Sir Aljon ganina, so wala poy adunay advisory nga gipost para sa holiday sa Eid al-Fitr. Walay office transactions sa Monday, March 20 ug mga adlaw mga higala. So pero ang online payments GCash, Paymaya available gihapon. So mo resume ang operation sa Layeco 4 sa Lunes, March 23, 2026. So gipasidanan usab ang tanan nga magbayad sa ilang mga bills sa oras aron malikayan ang disconnection. Og para sa water service update sa Baybay City Water District, walay pagtaas sa singil sa tubig ang Baybay City Water District apan gipahinumduman ang mga konsumidor nga magbayad sa ilang bayronon sa hustong oras aron malikayan gihapon ang posibleng pagputol sa koneksyon sa tubig. O para sa peace and order situation diri sa Dakbayan sa Baybay, so sa kinatibuk-an mga higala, malinawon og kontrolado ang kahimtang sa peace and order sa Dakbayan sa Baybay. So ang Philippine National Police Baybay nagpadayon sa regular nga pagpatrol og police visibility sa mga barangay. Adunay pipila ka isolated nga incidents pero dali ra gihapon na natubag sa mga kapulisan. So gipakusgan usab ang pakigtambayayong sa komunidad og barangay tanod aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad. So ang mga opisyal sa Baybay City Police Station no padayon gihapon ang pagmonitor og pag-maintain sa kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan sa Baybay. Ug mao katong mga pasiunang impormasyon update dinhi sa Baybay. So sa mga balitang nahikay, ATI RTC8 sa pakigtambayong sa Baybay City Health Office nagpahigayon og seminar sa cervical ug prostate cancer prevention alang sa mga kawani niini. Og forestry team sa VSU naglakip sa top 10 sa ika-15 nga National Forestry Olympiad. At ang mga detalye nini mga balita mga higala pag sa ikaduha nga bahin ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Balik ni dahay mo Ma'am Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa inyong mga pasiuna, Sir Glody, tikang sa DYDC-FM, and good morning sa bugos kong parasa sa pagpanguna ni SM Dr. Cristina Gabrilio. So, okay, kadi naman kita sa ating partner sa Philippine Information Agency, PAA Southern Leyte, pinaagi kan Sir Bong Pidalino. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Charmaine, madong buntag usab diha kanimo. Murag na baguhan ta nini nga atong gigamit kay cellphone malamang. Ang atong na-register din na Galaxy A20s. Saon man to nga mong laptop nga nagka problema man, dili naman malukit ang among Facebook nga mga account. Anyway, ato pa nabangitan og pamaagyaw niya. Padayon gipunta sa salida matag Huwebes nga adlaw kay ako maliki naka-tukha karon why atrasay ngita gyud diskarte. So once again, may buntag nimo ni Ma'am Charmaine Perito Balbes og sa atong mga kauban sa buhat sa DYOG Calbayog. Ngan man may buntag sa atong probinsya kalalawigan diha sa DYSL Sugod, Sir Aljon Malot og sa atong mga kauban sa buhat diha mga ka-PCO yang diha sa buong Sibian. May buntag sab sa atong kauban sa Akadim diha sa PSU no, DYDC si Sir Rudy Kayunda. Ingon man sa atong mga partners diha sa maong Sibianan, and of course diha sa DYS Burungan, madong buntag kisabay host sa Burungan si Mampin mga pero di maka-join sa first part no na ako'y mga kakulian. O gusab may buntag sa tanan natong mga suking tigpaminaw, suking tigtanaw dinhi sa Facebook Live o sa Sibya sa radyo sa bisan asang dapit kamo karon na hiluna sa tibuok
kalibutan ug tibuok Rehon 8. Diri sa dakbayan sa Maasin, sa maghapon sa nasinati sa kadaghanan, init bugnaw ang atong kahimtang sa panahon. Ang init na magduwa sa 28 ngadto sa 30 degrees Celsius. Di gani na init gyud kaayo. Samtang ang bugnaw 20 ngadto sa 22 degrees Celsius. Bugnaw naman din ang 20 degrees, no? Unsa na kahit mas ubos pa sa 20 degrees. Inana ka mabalhinon, adlaw dako init. Gabi nga tos padung nas kadlawon has kang bugnawa. Magkinahanglan na kag jacket aron matog plus na pagwihabol. Awa ta kasabot ning panahon mo na nga di gyapon ta magkumpiyansa, prepare ta sa angay prepare aron malikayan ang mga kakulian sa panglawas. Samtang diri sa dakbayan sa Maasin, diha naman tri pa si unang balita ni Sir Aldon ganiha nga ang pritihan misaka na gikan sa minimum nga 10 ngadto na sa 12. Ang kasagarang reaksyon nga tong nabatian maayo gani kay 12, wa makinse, wa ta kay bao unsa pay mga kaymuan na sa sunod nga panahon. Mao naman gyud ni ang kamatuoran, ang realidad sa pagkakaron. Kahimtang sa kurente, gibatbat naman to ang pipila ka mga scheduled runouts dito sa Pacific area o may sugod area ba to? Ang diri sa dakbayan sa Maasin karong Sabado. Buntag sa may sentro padong dito sa tong area wa na ko mag-catch up dayon nagdali-dali kita. Pero pagkahapon gikan diri sa Kumbado ngadto na sa Pananawan. Alas 10 kadto 5 sa hapon busa sa mga nakadungog bantay ta nini og every now and then bistahin lang ninyo ang FB page sa Suliko, Southern Leyte Electric Cooperative, kaya di may na sila mo palta pagpahibaw diha sa FB page nila kung doon ay mga scheduled power interruption. Sa atong himtang sa kahapsay kalinaw, mo lagi misawgan na sabning mga kriwan. Last week, ang katong na viral din taon nga makasubong pag nagmal sa kababay, ang nagsunod pag viral kining gikawat nga motor. Ano ba po? Sa ilagay malipat man tan, ibilin man ang yawi. Na diha may kiriwang dako. Isakdan. Ug moto. Sa nadugay na kinapost, banda-banda naman yung mga post, gibilin ang motor dito sa Maklohon. Barangay Kanlusay kung ako masayop. Nagkuha ang motor. Apa na nagkuha, wa pa magkuha. So mo na nakuhagit karon sa atong mga kapulisan. O sa tanan, no? Dili lang atong kapulisan, atong tabangan nga masakpan ang tawhana kay og di lagi masakpan tingalig na say mamahimo niyang lain nga biktima. Samtang sa atong gamayng trivia ato mo gining panigamutan nga makadali ta bisag pag ginaunsa atong isgutan ning unang mga Pilipinang astronaut, mga babae. Samtang unang moto sa Mars nga wa na balikay, babae lang gihapon. Kung buligan sa kapalaran si Christine Jane Atienza, wa man sa resulti pila edad ani og tagadiin. Pero usa ni siya ka nutritionist and researcher ang giila nga Pilipinang dunay mahimong unang Pilipinang Pilipino nga makasuroy-suroy sa kawanangan sa outer space. Nagigtigis Atienza karon para ma-appeal sa space flight balik 11 minutos. 11 minutos sa buday. Ibabaw sa Karman Line, kining Karman Line, lapas na 100 kilometers ang distansya sa kalibutan ngadto na sa Kapunaw-Punawan. Nakatapos na siya sa training dito sa Pennsylvania, Marso po sa miaging tuig. Lain pang Pilipina ang posibleng makasuroy dito sa outer space mo si Pauli Basubas. Wapo ni butang pinaedad og tagadiin. Pero usa ni siya ka biologist nga naka-training na sab sa mga zero gravity experiments. Pero dahil sa mga Mars, wa na balikay, babae gyapon pero dili na Pilipino. Amerikana. Ang iyang pangan si Carlson ayun sa kay gipictura naman nagkaliso naman ani. One way trip si Alisa Carlson, 24 anyos, batan-on pa ni. Ambot nga nung ganahan mo siya mo sa Mars nga wa na balikay, pero mao gyud ni iyang childhood dream. Gimana-bana nga mga decade 30s, mga 2030s pataas, 2040s, na nagwitaw mabutang dito sa Mars o usani si Alisa Carlson ang desidido kayo. Samtang sa atong headline,
inflation rate sa probinsya bulan sa Pebrero mi ubos. Itandi sa Enero karong tuiga. Ambot ka sa Marso, no? Wala ang atangan sa atong mga tigpaminaw at tingin na ninyo. Inigbalik sa ikaduhang bahin ning atong Hoy Bison nga tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa inyong mga pasiuna. Sir Bong Pidalino tigang dida sa Philippine Information Agency, PIA, Southern Leyte. And yes, good morning sa bugos nga parsa sa pagpanguna naman ni Regional Head Rian Arento. Okay, balik kita din sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Okay, so update anay san kamutangan san panahon din sa Kalbayog. So, Good morning, Eastern Visayas. okay, so update anay san kamutangan san panahon din sa Kalbayog. So, sunny anamon kalangitan sa temperatura nga 27 degrees Celsius, pinakahubo sa 21 degrees Celsius, pinakataas sa 31 degrees Celsius. So, what expected nga pag-inuran no? So, diri gihapon malimot nga pagdarasan proteksyon kontra sa init, no? Para naton malikyanan mga heat-related nga mga illnesses. Okay, update naman sa pagtaga tubig. Kalbayog Water Company Incorporated. So, good news sa mga concessionaires. Water Service Advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update san pagtaga kuryente dinhi sa Kalbayog. Sumayda sin scheduled power interruption next week pa ini, March 29. Ikang 8 a.m. to 5 p.m. kundiin apektadoan panhubhuban 1, ngandos, Veloso, Poblacion, San Jose, Malubago, Ronyo, ngan sa Globe and Smart. Ang rason para sa bubuhaton nga load balancing, replacements and damage cross-arm sa Barangay Malubago, sugad man line clearing activity. So next week, Domingo nga adlaw, March 29, tikang 8 a.m. to 5 p.m. Ngan usap pa nga update, ang sa Melco 1 nagpalusad na sin Power Rate Advisory para yan na bulan Marso 2026. So may ada kami dinhi paghitaas, san presyo, san kuryente para yan nga bulan. Ada sa 1.6111 nga paghitaas kada kilowatt hour. So tigang sa 12.8035 per kilowatt hour sa naglabay bulan Pebrero, yan na ada na kami sa 14.4146 per kilowatt hour. So ang rason, primera, siyahan, tungod san paghataas san presyo gihapon san fuel, tikang sa mga power suppliers. Resulta nga ang generation charge naghataas sin 1.4453 per kilowatt hour, inian kadugangan nga ginsukot san kapalit san kuryente tikang sa mga power suppliers ngan sugad man an average price sa wholesale electricity spot market para yan nga billing period. Mas sa taas kumpara sa naglabay nga bulan. Naghataas gihapon ang VAT charge. Ganyan nga bulan, ginpatuman liwat sa Melco 1 ang pagsukot sa lifeline rate subsidy. Sang nito sa liwat nga rason nga nagpadugang san amon kuryente sakop san sa Melco 1. Okay, para sa mga headlines dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog. LGU Kalbayog nakigbahin sa DOA briefing mahitungod sa oil supply crisis. Ngan mga leader sa isla sa Samar ginduduso ang interconnectivity road projects. Ngan para sa naton partner tikang sa
Radyo Pilipinas Borongan atin sila makakaupod sa second part sa natong programa. Adan era mga headlines. Presyo sa bugas sa syudad San Borongan nag-umento. Supply sa bugas nagpapabilin nga stable. 2026 World Skills Provincial Skills Competition formal nga ginabrihan sa TESDA Eastern Samar. Ngan pagsuspender sa Biofuels Act tinipahan ni HML Libanan pakabuhi sa mga parauma san lubi nandedelikado. Ini ug iba pa nga mga sumat igdedetalye sa second part sa atong programa. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 31 minutos na ang naglabay sa alas 8 sa aga. Yan na para sa detalye sa mga balita aton unahon tikang sa DYSL Radyo Pilipinas sugod pinaagi kan Kuya Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ate Charmaine and sa makausapa good morning diha kanimo and nag-una nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sugod. Congressman Christopher Sona Cocoyap nagpasaka og balaod nun nga kunhuran ang buhisan sa produkto sa lana. Para sa kompletong detalye, anang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gipasaka ni Congressman Kukuyap ang usa ka balaod nga nagtumong sa paghatag og kagaan sa mga Pilipino kun mosaka pag-adyo ang presyo sa gasolina ug diesel sa merkado sa kalibutan. Pinagi sa House Bill 8560 o ang gitawag nga Fuel Price Stabilization and Excise Tax Flexibility Act, gihatagan og katungod
o kagahom ang gobyerno nga temporaryong mupaubos o mususpenso sa excise tax sa fuel kung adunay grabe o dili normal nga pagsaka sa presyo sa krudo. Sumala sa kongresista, kung mahal kaadyo ang gasolina o diesel, daghang sektor sa katilingban ang direktang maapektuhan, musaka ang plitis sa jeep ug bus, mudako ang gasto sa transportasyon sa mga produkto o kasagaran musaka usab ang presyo sa pagkaon ug uban mga pamaliton. Tungod niini ang mao nga balaod gihimo aron mapagaan ang epekto sa taas nga presyo sa fuel sa mga commuters, drivers, mag-uuma, gagmay negosyante og ingon man sa matag pamilyang Pilipinhon. Balita gikan sa buhatan ni Congressman Kukuya para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mong report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. O galang sa mga balitang nahikay din sa dakbayan sa Baybay, ATI RTC 8 sa pakigtambayayong sa Baybay City Health Office, nagpahigayon og seminar sa cervical ug prostate cancer prevention alang sa mga kawani nini. Alang sa mga detalye aniya si Micaela Gongora. Isip kabahin sa pagsaulog sa National Women's Month at 2026, nagpahigayon ng Agricultural Training Institute Regional Training Center kun ATI Artiza 8 pinaagi sa Gender and Development kun GAD Committee ug sa pakigtambayayong sa Baybay City Health Office kun CHO ug usa ka adlaw nga seminar on cervical and prostate cancer prevention alang sa mga kawani sa institusyon. Ang kalihukan giubanan usab sa visual inspection with acetic acid screening aron masusi ang kahimtang sa panglawas sa mga partisipante. Gipasi og dahan ang seminar ni Rural Health Physician sa Baybay CHO, Dr. Apolkea Krisha Abarquez, na naghatag og lawom nga diskusyon mahitungod sa cervical cancer, lakip na ang mga hinungdan niini paagi sa sayong pag-ila sa sakit ug ingon man mga pamaagi sa pagpugong niini. Gipasi og daniya ang kahinungdanon sa regular nga health screening ug pag-amping sa lawas aron malikayan ang seryosong komplikasyon sa sakit. Samtang si Public Health Nurse sa Baybay CHO, Mr. Wayne Gunhuron, mihisgot usab sa kahinungdanon sa pag-practice sa 7 ka healthy habits aron mapalambo ang kinatibuk-ang panglawas. Iyang gipunting ang panginahanglan sa paghimo og usa ka malungtaron ug himsog nga workplace environment nga naghatag og proteksyon sa physical nga kahimtang sa mga empleyado, nagpalambo sa mental nga kahimsog ug social inclusivity sa lugar trabahoan. Pinaagi niining inisyatiba padayon nga gipakita sa ATI Artiza 8 ang ilang pasalig sa pagpalambo sa kahimsog ug kayuhan sa ilang mga kawani. Di lamang kini nagpunting sa pagpausbaw sa kahibalo ug kahanas sa mga empleyado, kundi usa-usab kini sa paghatag og importansya sa ilang kinatibuk-ang panglawas ug kaayuhan aron mas mapaligon ang usa ka himsog ug suportado nga work environment. Gikan sa VSU DYDs FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, mas ubos ang inflation rate sa bulan sa Pebrero kaysa sa bulan sa Enero karong tuiga diri sa lalawigan sa Southern Leyte. Sumala pa sa taho sa Philippine Statistics Authority Provincial Office. Ang bulan sa Pebrero 2026 dunay natala na 1.5% inflation rate, samtang sa samang panahon sa bulan sa Enero 2026, 1.7% ang inflation rate nga nahitala. Sumala pa ni Eutimio Libado Jr., Chief Statistical Specialist sa PSA Southern Leyte. Sa press conference dito sa iyang buhatan sa miaging simana, gibutyag ni Libado na nagunang hinungdan pagtiorok sa February inflation rate ini sa lalawigan mao ang pagkunhod sa bayranan sa kuryente. Matod ni Libado nga ang lain pang rason pagkunhod sa inflation rate mao ang serbisyo sa panglawas. Apil na ang mga kananan, mga accommodation services gikan sa 1.3% ngadto sa 0.3% na lamang. Sa tibuok Region 8, ang Southern Leyte mo'y giila nga pinakaubos ang inflation rate tali sa unom ka probinsya sa Eastern Visayas. Si Libado midugang pag-ingon. Karong bulan na hinuon sa Marso, dako ang iyang pagtuo nga doon na mga kausaban sa maong mga grado
o adto na lang sab kini mahibawan sa bulan sa Abril. Inigpatawag na sab sa PSA nining ilang monthly report on the condition of the inflation rates sa probinsya. Gikan sa Southern Leyte, Bong Pinalino, alang sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Borongan. Presyo sa bugas sa syudad San Borongan nag-umento. Supply sa bugas nagpapabilin nga stable. Pamatian tan detalye san report. Oring akinasimana ginduduma nga price monitoring at LG Borongan ipinagid City Agriculture Office and Agriculture Commodities, particular bugas sa Borongan City Supermarket na Pilimbawan Street and Merkules, Marso 18. Ini nga price monitoring ginsiha ang presyo ang bugas sa napulo nga rice retailers ang nasabi nga merkado nga naadi adtong presyo ang bugas. Ang pinakabarato in Sambulawan nga bugas nga mapapalit 43 pesos nga da 45 pesos ang kada kilo ug may daliwat tag 52 pesos nga daha sa 60 pesos ang presyo kada kilo depende klase bugas. Samtang ang red rice in mapapalit sa 62 pesos nga da sa 68 pesos ang kada kilo nga ang glutinous rice o pilit nga busag ang presyo 70 pesos nga da 75 pesos ang kada kilo. Samtang ang tapol in tag 120 pesos nga da tag 130 pesos ang kilo. Samtang ang presyo kada sako ang tag 50 kilos nga bugas ina da 2,550 nga da 2,800 pesos ang presyo depende klase bugas. Nga naada 1,586 kasako ang nakastock nga bugas sa nasabi nga retailers nga nagpapabilin daw gud nga stable ang supplyhan bugas ug garing nagumento ang pasayan igindi deliver nga bugas ug cash on delivery na ang pagbayad. Ini nga regular nga retail price monitoring ang pirang agri-fishery commodities sa syudad in pinanguna ni Senior Agriculturist Maria Los Cabo kauban ng mga kawanihan City Agriculture Office sa supervision ni City Agriculturist Macario Gabornes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat sa nimo report, Atisok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Balita din sa Radyo Pilipinas Kalbayog. LGU Kalbayog nakigbahin sa DOA briefing mahitungod sa oil supply crisis. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Nagpartisipar ang gobyerno lokal sa Kalbayog sa pagpanguna ni Mayor Raymond Uy upod ang mga department heads sa usa nga virtual orientation ngan briefing nga ginfasilitar sa Department of Energy o DOE nga may kalabutan sa padayon nga oil supply crisis. Sa briefing, iginpresentar ang mga pinakabago nga impormasyon mahitungod sa pagdiskusyon sa presyo sa petrolyo sa kalibutan nganan mga pitad sa gobyerno agud maproteheran ang supply sa enerhiya ngan mga consumer. Sumalakan Mayor Uy, importante ang pagiging aktibo sa LGU sa sugad nga mga diskusyon agud masiguro nga nakauyon ang syudad sa mga direktiba sa nasyonal nga gobyerno labi na sa mga isyu nga direkta nga nakakaapekto sa komunidad. Padayon naman ang koordinasyon sa LGU Kalbayog sa mga ahensya sa gobyerno agud epektibo nga mabaton ang mga hagit nga gindadarasan krisis sa supply sa petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga kalambuan ng mga higala temporaryong pagsaka sa plite sa motor cab, gipatuman sa dakbayan sa Maasin ang detalye ihatod ni Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas Report. Nagpatuman ang lokal nga kagamhanan sa Maasin ug temporaryo nga pagsaka sa plite sa mga motorkab nga nagbiyahe sa syudad human sa gayangungo niining epekto sa pagtaas sa presyo sa krudo tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi sa laing nasod. Sa kang City Mayor Luz Mercado, ang bagong taripa sa pamasahe ipatuman aron matabangan ang mga driver sa motorkab ug pagsiguro sa patas nga plitihan sa mga pasahero. Ang kaniyadtong 10 pesos nga pamasahe sa poblasyon area mahimo na nga 12 pesos samtang adunay pagsaka sa 20% ang mga nagbiyahe sa lagyong kilometro. Sumala sa opisyal,
Ang maong fare adjustment temporaryo lamang ug magpabilin sulod sa 90 ka adlaw o hangtod adunay bagong kausaban nga ipatuman pinaagi sa aksyon sa sangguniang panlungsod. Gihangyo sa lokal nga kagamhanan ng pagsabot ug kooperasyon sa publiko, ilabi na sa mga commuter, samtang ipatuman ang mga lakang aron matabangan ang sektor sa transportasyon sa syudad. Palitag gikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mga report, Dalia Orit Atwell. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, forestry team sa VSU nalakip sa top 10 sa ika-15 nga National Forestry Olympiad. Alang sa mga detalye ani ang akong report. Nagpakitang gilas o kahusayan ang forestry team sa Visayas State University kon VSU. Human makabot ang ikapito nga pwesto sa ika-15 nga National Forestry Olympiad nga gipahigayon sa University of the Philippines Los Baños kon UPLB. Ang maong bahingal nga kompetisyon na gitambungan sa 26 ka mga universidad sa tibuok nasud. Diin gipakita sa VSU team ang ilang kaligon sa nagkadayang technical nga field-based nga mga hagit bisan pa sa kusog nga kompetisyon. Lakip sa mga kalihukan sa Olympiad mao ang Forestry Quiz Bowl, pagila sa forest flora o fauna, wood identification, ug surveying and mapping. Mga aspeto nga nagsukod sa kahibalo ug abilidad sa mga estudyante sa larangan sa forestry. Ang VSU team gilangkuban nila Julina May Nutarte, Aaron Ken G. Lastimado, ug Roxanne Alexandra C. Pito, samtang si Justin D. Benueza nagsilbing official observer. Ang maong grupo gigiyahan ni Forester Christian Albert Martinez, isip coach, uban sa suporta ni Forester Layminda L. Marañon, gikan sa Department of Forest Science. Ang kalampusan sa team giila isip pamatuod sa padayon niya paningkamot sa VSU sa pagpalambo sa kalidad nga edukasyon sa environmental ug agricultural nga sektor. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glodic Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita sa Radyo Pilipinas Borongan, 2026 World Skills Provincial Skills Competition formal nga ginabrihan sa TESDA Eastern Samar. Pamatiyan tan detalye sa report. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Manilampuson na gindumarahan Technical Education and Skills Development Authority TESDA Eastern Samar ang opening ceremony han 2026 World Skills Provincial Skills Competition han Marso 18 habalang Higa National Agricultural School. Ang kompetisyon na gindudumara hinduha ka adlaw tikang Marso 18 tubtob Marso 19 ingintambungan hin 150 nga mga partisipante tikang hamagkaiba-iba nga eskwelahan ngan training centers habugos nga probinsya nga may da mga skills training programs. Lakipan mga partisipante ang Provincial Training Center PTC Eastern Samar, Arteche National Agricultural School, Balanghiga National Agricultural School, Samar National School of Arts and Trades, Don Bosco Training Center han Borongan, Balangkaya National High School, Dolores National High School, Eastern Samar National Comprehensive High School, Lalawigan National High School, ngan Goshen Farm. Naghatag hin mensahe Governor Ralph Vincent R.V. Iwardoni nga iginpahayag ang bugos nga suporta han probinsyal nga gobyerno ha mga programa han TESDA nga iya ginkikita ang epektibong alternatibo para ha mga estihanon nga kariyag magkamay-ada praktikal nga kahibaro ngan mas maupay nga direksyon para ha mga TESDA certificate holders. Dugang pa gindalauman ang pagtukod han TESDA building ha Kapitolyo yun ang atuig basi mas mapakasig ang serbisyon ahensyan probinsya. Igin sumatliwat nga may ginpoporma nga policy framework para hadugang nga scholarship programs. Presente nasabi nga okasyon hira Governor Iwardoni, Balanghiga Vice Mayor Arnel Calisay, TESDA Regional Director Dan M. Navarro, TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan, ngan iba pa nga TESDA administrators. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat sa nim report at Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Balik din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, mga leader sa Isla San Samar ginduduso ang interconnectivity road projects. Pamatiyan tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report.
Nag-urusa ang mga lider sa isla San Samar para iduso ang usa nga dako nga proyekto nga magdudugtong sa tulo nga probinsya pinaagi sa infrastruktura. Ginpangunahan ni Governor Shari Antan, kaupod sira Governor R.V. Ivardoni sa Eastern Samar, ngan Governor Haris Ungchuan sa Northern Samar, upod ang mga representante sa distrito sa Samar, ngan Minority Leader Nunoy Libanan, ang sunod-sunod nga high-level meetings para sa Samar Island Interconnectivity Roads Project. Nakig-engage liwat ang grupo kan Undersecretary Facundo Palafox sa opisina sa Executive Secretary agud makakuha sa suporta sa national nga level ngan kan Senator Win Gatchalian para sa legislative support. Tumong sa proyekto nga diri lang magtukod sa mga kalsada, kundi maghatag mas maupay nga konektibidad, magpauswag sa ekonomiya, magpabaskog sa kalinaw, ngan magduso sa padayon nga progreso para sa nga tanan nga Samarnon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa namang report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga balita, presyo sa gasolina sa lungsod sa St. Bernard gimonitor sa kapulisan. Ang detalye hatod ni Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Gimonitor sa St. Bernard Municipal Police Station ang presyo sa gasolina sa mga gasolinahan sa St. Bernard, Southern Leyte. Kini aron masiguro ang patas ug transparent nga pagpresyo sa mga produktong petrolyo. Gipaygayon ang mga operasyon ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Wendell Monterde indi susi ug gibantayan ang kasamtangang presyo sa krudo sa nagkanayang establishmento. Sumala sa kapulisan, importante ang maong lakang aron maprotektahan ang mga konsumidor patok sa sobra o dili makatarunganong presyo ilabi na sa panahon nga nag-usab-usab ang presyo sa petrolyo. Dugang nga na nagpadayon ang koordinasyon sa kapulisan sa mga gasolinahan aron masiguro ang pagsunod sa husong presyo ug pagmentenar sa kaayuhan sa publiko. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Balita sa Radyo Pilipinas Borongan, pagsuspender sa Biofuels Act, tinipahan ni HML Libanan, pakabuhi sa mga parauma san lubi, nandedelikado. Pamatian tan detalye sa report. Radyo Pilipinas, report. Nagpahayagin pagkabaraka, House Minority Leader of 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan, may tungod ang plano nga pagsuspender ang Biofuels Act of 2006 kun RA number 9367. Tungod ang dako nga peligro nga darahin niya pakabuhian mga parang umahin lubi habugos nga nasod. Sumalakan Libanan ang nasabi nga balaod ang nagsiserbi nga marigon nga sandigan, handyman para mga produkto nga tikang halubi. Ginklaro niya nga ang coco-methyl ester nga ginagamit na biodiesel ang rason kung kay ano nabubuhi pa ang merkadohan kopra. Ang purpose ng Biofuels Act ay mapaganda ang ating air quality at makatulong po tayo sa mga coconut farmers at mga sugarcane planters at laborers. Yung suspension na yun, na hindi naman hinihingi ng ating Pangulo, na minamandato ng Department of Energy sa atin as executive order, dahil may impact, anong magiging implikasyon sa mandatory blending dahil tumaas ngayon ang ating presyo ng oil sa international market. Nagpahimat ngunan magbabalaod nga anbisan ano nga pag-unda nga pagpatuman hini nga balaod in magreresulta hin direkta nga negatibo nga epekto halukal nga industriya. Gindigo na ni Libanan nga kung igpapadayon manggod ang temporaryo nga pagsuspenderhan Biofuels Act, kinahanglan may ada andam nga malinaw, husto nga madagmit nga alternatibo ang gobyerno para maprotektaran ang mga parag-uma. Ginhangyo niya ang gobyerno nga siguraduon nga may ada klaro nga plano base diri maapektuhan ang industriya. May ada husto nga suporta para mga pamilya nga naa sa laha pagkopra nga agap nga aksyon base diri bumagsak ang ekonomiya mga probinsya nga dako ang produksyon han lubi.
importation ng oil ay nagsishare sa burden. Ang 20 poorest provinces natin ay halos lahat planted with coconuts. At ito po yung tatamaan sa suspension po na to. Ang kinukunan natin ay may hirap na coconut farmers. Ito po yung mga tao na tatamaan 2 beses. Bababa ang presyo ng kanilang kopra at nagmamahal naman ang diesel at gasolina. Anong may tutulong natin sa coconut farmers na sa kanilang kinukuha ang mga ito para sa buong bansa, para ma-stabilize ang ating presyo ng diesel at saka gasolina. Ang 1 year ay napakahaba. Kailangan siguro sa ating suspension na ito, maghanap tayo ng paraan para makatulong naman tayo sa ating coconut farmers. Hapag kayo napadayon ang pagmonitoran minority ha kamara, base masiguro nga anuman nga desisyon han gobyerno, hindi rin magiging mabugat para han gudti nga mga parag-uma. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat sa imo report, Ate Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Ngan balik dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, potensyal nga pag-abri sa flights sa Cebu Pacific sa Northern Samar, ginkikita na yan na. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginkikita na ang posibilidad sa pag-abre sa flights sa Cebu Pacific sa probinsya sa Northern Samar para mapakusog ang koneksyon ug pag-uswag sa rehiyon. Sa ginbuhat nga dialogo, gintukib ang potensyal sa Northern Samar sa turismo, negosyo ug investment ngan kun paanano makakabulig ang direkta nga air connectivity para mas mapadagmit ang pag-uswag sa probinsya. Ang pag-abre sa flights dako nga pitad para mas mapadali ang biyahe pasulod ngan paggawas sa probinsya nga ginlalauman mag-aabre sa mas damo nga oportunidad para sa mga lokal nga residente ug negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugan pa nga balita, mga higala limitasyon sa paggamit sa ambulance ug rescue vehicle sa lungsod sa Silago gipatuman. Para sa kumpletong detalye, ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Nagpagawas ug pahibawo ang Silago Rural Health Unit and Family Planning Center sa Silago Southern Leyte kalabot sa temporaryong limitasyon sa paggamit sa ambulance sa rescue vehicle o patient transport vehicle kon PTV. Gidahong nga kinitungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lanang nga nakapekto sa operasyon sa serbisyong medikal. Ubos sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRMO, gipasabot nga prioridad ang paggamit sa mga sakyanan sa emerhensiya. Lakip nini ang mga pasyente nga nahanglang dalon dayon sa ospital. Maternal emergencies sama sa komplikasyon sa pagpanganak o delikadong kondisyon nga nagkinahanglan og dali nga referral. Gipahibaw usab nga temporaryong dili ma-accommodate ang routine check-ups, dialysis transport, non-urgent patient transfers o personal o convenience transport. Hinoon, gipasabot nga isip humanitarian consideration, mahimong gamitin ng PTV o rescue vehicle kung walay lain kapilian, apan kinahanglang mobayad og fixed rate sa gasolina subay or base sa gilayon og availability sa sakyanan. Kitahong nga ang kalihukan gihimo ron mga siguro ang padayon og epesyenteng paghatag og life-saving medical transport services sa mga kinahanglan. Balita gikan sa lungsod sa Silago. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:56 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Katapusan nga balita sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Local Amnesty Board Katbalogan nakakarawat 279 nga amnesty applications tikang sa Northern Samar. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Maabot 279 nga amnesty applications
tikang sa mga France rescued sa Northern Samar ang ginkarawat sa local amnesty board Katbalogan. Voluntaryo ang pag-apply sa amnesty program sa pagpartisipar sa nasabing nga programa matatagan oportunidad ang mga aplikante nga maresolba ang anay nga non-compliance sa mga otoridad ug otro makatikang bag-o nga kinabuhi. Sa panahon nga mag-grant ang aplikasyon sa amnesty program, ini magriresulta sa pagkamay-ada compliant nga legal standing. Pinaagi sa programa makakabot ang pagiging compliant sa mga individual pinaagi sa kooperasyon imbes ang mga pitad nga naghahatag parusa. Maabot naman sa 13 nga safe conduct passes ang gin-issue sa mga France rescued nga anay nga nag-file sa era amnesty applications. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. At ang oras, 2 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 9 san aga. Kuya Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ati Charmaine, no? Kaya wala na kita igong oras pa. Mao kadto ang mga kalambuan nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa karong edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras, ingon man sa tong kauban sa Master Control, ang atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University. Mga higala, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Aljon Malot. Sa Macau pa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ug mao kadto ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glory Kayondaw akong kauban si Micaela Gongora hangtod sa sunod nga higayon sa pareho nga oras ug mga estasyon. Good morning, Eastern Visayas. Og sa ngalan sa PIA Regional Head Rian Arento, kini si Bong Pidalino, magpasalamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw hangtod sa sunod higayon na lang po, no? Sa laing edisyon sa itong pagpanag-uban, nining Hoybison nga tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nganda maluwat sa aton nakaupod. Tigang naman sa Radyo Pilipinas Borongan san pagkontribuer san balita. Kanda ati Daisy Bilisar ati Sok Aberia ngan ati Pen Pumida. Ngan dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, nakaupod daton sa Master Control si Engineer Jovan Cardenas sa aton tagkontribuer balita Suzat Pratancio. Ngan sangaran san aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako naman ang iyon nakaupod Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 82 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.